like me, gusto kong magpinta kasi yun talaga yung gusto ko. And sa all of that is wala na akong interest. Ayoko nang magpinta, and ayoko nang lumabas, ayoko nang mag maglakad-lakad sa sa forest, kasi nga yun din yung ano ko, yun din yung mga ginagawa ko rin dati, but it's because nagkaroon ako ng depression. So yun yung mga ganong mga pang-araw-araw na ginagawa ko is hindi ko na nagagawa. Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. So, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon, um, or pag-uusapan natin ngayon is about antidepressant plus psychiatrist. I know kasi maraming mga tao na ayaw mag-take ng medication kasi nga natatakot sila sa side effect, and sinasabi nila na hindi nakakatulong sa kanila. And for me, it depends. It depends kasi sa sa sitwasyon ng isang tao, kasi hindi lang naman pinag-uusapan dito about anxiety or anxiety disorder. May iba-iba kaklase ng mga mental health problem kasi. And then also depende din sa psychiatrist kung ano ang makakapa-best sa pasyente. Kasi alam nila kung ang pasyente is kumbaga severe ang sitwasyon, something like that. But yung iba naman is keep prescribe lang. Um, um, it's because of the symptoms, or um, you know, kasi may mga tao na gusto talaga nilang masolusyonan agad-agad yung kanilang mga sintomas. Well, antidepressant, makakatulong ang mga ito na mapabuti ang sintomas, ng tulad ng ng kalungkutan, kawalan ng pag-asa, kawalan ng lakas, kahirapan sa konsentrasyon, at kawalan ng interes sa mga aktibidad or yung mga ginagawa ng isang tao araw-araw. So wala na siyang interes doon. Kumbaga um, yung time na gusto niyang, like me, gusto kong magpinta kasi yun talaga yung gusto ko, and sa all of that is wala na akong interest. Ayoko nang magpinta, and ayoko nang lumabas, ayoko nang maglakad-lakad sa sa forest, kasi nga yun din yung ano ko, yun din yung mga ginagawa ko rin dati, but it's because nagkaroon ako ng depression. So yun yung mga ganong mga pang-araw-araw na ginagawa ko is hindi ko na nagagawa. Bumalik yung hilig ko sa pagpinta after mga 1 month ng aking pag-inom ng antidepressant pills. Yung hilig sa pagluto, bumalik na rin ng time na yon. And kasi nung time talaga, like yung daily life talaga na ginagawa ko is as in wala na talaga. Kumbaga nawala talaga ako ng interest. I love cooking. I love inviting my mother-in-law to come to my house, and they like eating, Filipino food like pancit, like chicken adobo, and all kind of Filipino delicacy. So nung time na yun, as in wala na talaga akong interest about that. And then every month akong pumupunta sa aking therapy, sa aking psychiatrist. Depressant pill, lilinawin ko lang, ang antidepressant pills, like sa mga ibang tao na kasi natatakot sila na nakaka-addict daw. Well, hindi siya nakaka-addict, guys. Depende lang sa tao. Depende lang sa tao. Kung nagpa-psychiatrist ka, it's because you are addicted with alcohol or drugs. And this kind of medication, antidepressant, hindi ka talaga bibigyan ng prescribe about antidepressant, kasi nga addicted ka. So but kung may depression ka, or tinitreat kasi dito yung mga sintomas, hindi yung kumbaga like a magic one na lahat ng gusto mo is mawawala lahat, all the symptoms, all yung mga nakakatakot na mga pakiramdam, gusto mong mawala yun. No, it's not like that. At hindi rin ito nagdudulot ng pagdidepende. Yung
words kasi ng pagdidepende, parang lapse yan. Kumbaga parang setback siya na syempre pag nagtitake ka ng medication, may time talaga na papasok talaga sa isipan mo na, oh, baka ako magdepende ng ganito, baka ako hindi na ako makapagtrabaho ng walang itong medication if the psychiatrist tell that you have to stop taking medication kasi okay ka na, wala ka ng sintomas. So itong mga what if, papasok na naman ito. So it is not healthy, 'di ba? It is not healthy. So kasi ako guys, nag-withdrawal din ako kasi nga ito din pumasok din sa isip ko na magdepende. What if magdepende ako ito sa itong ano ko, itong antidepressant pills. And then I realized that I need it pala. 3 months, okay. It's very smooth, cool, parang okay lang lahat. Pero nung katagal-tagalan, I feel it something strange again, something na nangyari sa akin before, and I'm very sensitive. Hindi na ako pasensyoso na tao. And, kahit konting kibot lang, naiirita agad ako. So something like that. I see everything back then when I was in um, depression journey, depression time. So I said to myself, no, I don't want. So I go back to my psychiatrist, and sabi niya sa akin, bakit ka nag-withdraw? And he said to me na that's normal what you said. That's normal what you think in your mind kasi it is also part of processing. But in your case, kasi every night talaga ako nagkakaroon ng time na yun ng panic disorder sa gabi. Every night talaga. Yun ang sinasabing disorder kasi every night na umaatake sa'yo. And then, when you wake up in the morning, parang ayaw mo nang lumabas kasi nga natatakot ka na magkaroon ka ng atake sa labas at hindi mo makontrol, or anong gagawin mo. Something like that. Kasi, you know what guys, pag nasa panic attack ka, nasa panic mood ka, ang hirap siya, lalo na pag nasa public ka. Ang hirap na walang makakaintindi sa'yo kung ano nangyayari sa'yo. So, something like that. So, well, sabi ng doktor ko, you have to take it back again. So, I started again from the beginning. So, ang hirap kasi I have to rebuild it again to my system. So, yun ang ano ko. Kasi nung time na yun, ayoko na naman magtrabaho, ayoko na naman sumakay ng transportation. Parang as in talaga wala nawawala na naman yung aking self-confidence. So, syempre, maraming mga tao nag-a-against nito kasi gusto lang nila ng natural way. But sometimes yung natural way hindi siya nagwo-work. It depends sa tao. Kung sa isang tao nag-work, I don't know, kasi maybe nag-self-diagnose siya or nakita niya sa isang YouTube na may kapareha siyang mga sintomas, and then nag-self-diagnose siya, and then nag-self-treatment siya at nasabi niya na yung ginawa ko lang is kumbaga kumbaga yung normal treatment na ba, yung natural na treatment lang na hindi ako pumunta ng psychiatrist, hindi ako nag-take ng medication or something like that kasi hindi naman yan makakatulong yung psychiatrist. But some people, that is the big mistake with other people kasi nga natatakot sila na i-open up yung kanilang mga nararamdaman kasi yung nung kabataan nila, yung kabataan natin, hindi kasi natin na i-open up sa ating parents kung ano yung mga emotion. Kasi, you know what guys, now I understand, having a child, I see myself to my son na nung time na yun, I also see myself nung I was troubling with my emotion kasi hindi mo alam kung papaano mo i-explain kung normal lang ba itong nararamdaman mo, being emotional, being like suddenly you're crying or something like that, and then you have trouble at school, something like that, or trouble with some other people, but you cannot open up to your parents kasi ayaw mo na magkaroon ng scandal, ayaw mo magkaroon ng kumbaga kahihiyan sa pamilya, something like that. Yun ang pinoprotektahan ng pamilya natin. So, pag inopen up mo na ganito yung nararamdaman ko, mama or papa, sasabihin na, wag mong ipapakita ng ganon kasi sa pamilya natin walang ganon na mga tao, walang may mga sakit sa pag-iisip, something like that. So,
ikaw naman parang nagba-back out ka. Kasi syempre sabi ng parents mo na wala sa pamilya natin ang ganyan. So ikaw naman, so nagiging confused ka sa emotion mo. So yun, pag lumalaki tayo, pag um, nagiging adult tayo, marami na rin kasi tayong nai-encounter na mga problema, and hindi natin alam kung papaano natin yun ito maaano, kumbaga mai-express. So that's why sometimes like yung anxiety, nami-misinterpret natin yung anxiety, naiisip natin na yung anxiety is kalaban natin, which is, it's not. Kumbaga, reaction siya ng pagiging matapang, na pagiging malakas or something like that in front of all people. But the truth, that is not your true identities. Kumbaga nakatago, kumbaga may kasi nga when you are a child, your parents say that na wag mong ipapakita sa mga tao na ganyan ka, kasi wala sa pamilya natin na mahihina ang mga loob. Dapat maging malakas ka, dapat stay on the ground ka lang. Well, guys, all of that, it is really not true. It is not good, kumbaga, impact sa ating emotional. Kasi habang tayo lumalaki, nagiging confused tayo sa ating emotion. What is this emotion na ating nararamdaman, something like that. So ako, since natamaan ako ng depression, naging ano ako, naging mapag-obserba, naging ano ako, aktibo ako about sa mga mental health, about anxiety, about stress, kasi I know I will use this pagdating ng panahon, like my son growing up, kasi of course, kumbaga, uh, papunta pa lang yung anak ko, pabalik na kami mag-ama, yung kanyang ama. So, we know, and I know marami pa akong matututunan, marami pa akong malalaman, madidiscover, and I will wait that. I will wait that moment na mangyayari. And then, bagamat ang mga psychiatric na gamot ay hindi nakakapagpagaling. Think of that. Hindi nakakapagpagaling ng sakit sa pag-iisip. Ito ay nakakapagpagaling sa mga sintomas. Right? So, hindi ito nakakapagpagaling sa ating pag-iisip, sa sakit sa pag-iisip, kundi nakakapagpagaling ito sa mga sintomas na ating nararamdaman. Which is, guys, kapag may sintomas ka, naapektuhan yung ating isipan. So, kailangan gamutin doon yung mga sintomas. First, you have to focus the symptoms, and then everything goes follow. And then, makakatulong din ang mga psychiatrics na gamot na gawing mas epektibo ang iba pang panggagamot, like yung psychotherapy, yung talking therapy. So, kailangan talaga may combination, hindi lang medication. Ini-explain sa iyo kung kasi gusto mong malaman kung ano yung mga emotion na nararamdaman mo, it is normal or something like that, anong dapat gawin, ano yung maire-response ko if I am in the anxiety mode or panic mode or my stress mode. So ano yung dapat kong gawin. So yun ang nagiging kumbaga advice, kasi sila nila yan pinag-aralan nila, tapos nag-ano din sila, kumbaga nag-aral din sila sa isang taong may psychological na, as in talaga na very severe. So hindi talaga basta-basta ang pagiging psychiatrist. And ito pa, kahit psychiatrist, guys, nagkakaroon din sila ng mental problem, mental breakdown. Kasi nga, there are also human like us, Kahit ano pang pilit mo to pretend that you are resilience. Resilience meaning is being strong. So if you try to pretend that you are resilience, it will goes you down. Kumbaga, yun ang kahinaan mo. So sometimes better to na may kahinaan ka, kasi lahat tayo may kahinaan, lahat tayo may kumbaga may monster, may multo sa ating kaloob-looban. And if you cannot control that, if you try to push it away, if you try to manipulate it, it goes trigger, and it goes chase you more. So yun talaga ang pinaka
mahirap. And then, um, ang pinakamahusay na mga gamot para sa iyo is depende sa iyong particular na sitwasyon. Like what I said, depende sa sitwasyon mo at kung papaano tumutugon ang iyong katawan sa gamot. Kasi may mga tao na wala silang reaction, wala silang side effect. May mga tao naman na may mga side effect like me. After 2 weeks, nagkaroon din ako talaga ng side effect. And yung doktor talaga, yung psychiatrist, hindi nila sinasabi sa isang pasyente kasi iba-iba kasi yung pasyente. May mga pasyente kasi na wala silang nararamdaman na side effect. May iba naman na nakakaramdam sila. I don't know kung yung iba they're not honest, they're not open kasi um, probably natatakot sila, something like that. So ako naman kasi never kasi akong natakot kung nagte-take ako ng, let's say, antibiotic, and if I feel strange to my body, so I always listen to my body kung anong nangyayari. So every time I am very curious, I always ask my doctor. I always ask talaga my doctor, and if he said that side effect, it will go away after 4 days. That's normal because if you're taking antibiotic, you have a very heavy kumbaga side effect. So there's a heavy medication, so that's normal na may reaction sa yung katawan. And then, at dapat may kaalaman ka rin about what is antidepressant pills at yung mga side effect nito. Kasi guys, hindi naman sa antidepressant lang yung may mga side effect. Mayroon din sa iba-ibang klaseng mga medication. And syempre, dapat maging mapag-obserba kasi yung sarili kung ano yung mga nararamdaman mo. You have to write it down. That's what I always did. I always write it down, everything kung ano yung mga nangyayari. And ako naman kasi, I am very thankful kasi yung asawa ko is also taking same medication, antidepressant pills na iniinom ko rin. And every time na may sintomas ako, in the beginning hindi ko mai-open up sa kanya kasi I feel strange. It feels strange to my body and scared and a lot of confusion. And sabi ko, inopen up ko sa asawa ko, sabi ko sa kanya, normal lang ba itong nararamdaman ko, itong um something like tricky in your brain, and suddenly they have electric like na hindi mo maintindihan, just like passing by, parang hangin lang. Ang sabi niya sa akin, yes, that's part of medication. And I always says it is normal that I have this how can you call it, like a strange dream. Sometimes it is really horrible dream, and you think that you are really in that dream, and suddenly you wake up and sasabihin mo, oh my God, what is that dream? And hindi mo na alala yung kung ano yung mga panaginip yun. So sometimes it's really strange, and sometimes like you wake up na parang hindi mo alam kung nasaan ka. You just like feeling depersonalization, and the feeling like kumbaga ito, kinakagat ko talaga ito kasi it feels like it's not real. Parang sabi ko, gising ba ako? So sometimes I pinch my cheeks, and I always said, oh, okay, I'm awake, and this is me, this is my real body. So yun talaga, yun ang mga yun ang mga sintomas, mayroon talaga. So dapat maging ka rin, kumbaga maging honest ka sa iyong sarili at maging honest ka sa iyong psychiatrist. And this is my message to all the psychiatrists. Alam ko pong wala po akong sa posisyon, but as a patient also, isang pasyente din ako, and dapat po hindi basta-bastang magreseta ng antidepressant pills sa mga pasyente, at lalo na doon sa mga teenager, kasi syempre dapat talaga kumbaga i-focus kung ano yung pinanggagalingan ng kanilang pagiging anxious, ng kanilang pagkakaroon ng anxiety, or pagkakaroon ng panic attack, or pagkakaroon nila ng depression. Kasi yung depression, guys, or yung anxiety at yung panic attack, hindi yan lumalabas pag walang pinanggagalingan. So kailangan talaga hanapin talaga yung pinanggagalingan. So instead of medication, try this CBT, yung cognitive behavioral therapy.
And if ever na walang pagbabago, dapat kausapin ang mga magulang kung ano yung mga next step. And also this cognitive behavioral therapy. Dapat hindi lang yung pasyente ang kumbaga ite-therapy. Dapat yung buong pamilya. Kasi it sometimes the problem start in the family, inside of the house, you know. So probably the parents may mga pagkukulang, or yung parents they're more focusing with job, with their work, and they are not also yung attention nila, wala na silang attention sa kanilang mga anak. Mayroon ganyan, guys. Ganon din yan dito sa sa Belgium. More on talaga yung parents dito is more on work. Wala silang time sa kanilang mga anak. So hindi nila alam kung ano yung mga nangyayari sa kanilang mga anak. So ako, I'm very thankful kasi I work only part-time. My husband, he work full time, so I still have time to do homework together with my son and to teach him. And I'm very thankful kasi para sa akin, what's the use of all that money? I know money is important, but if we talking about the attention, the love to our children, hindi mo yan mapapantayan. So kailangan mo talagang may time ka rin na may time ka rin para sa anak mo, para sa bonding ninyo mag-ina or yung pamilya mo. And then this is what I like sa isang very famous psychiatrist. I have that book here. May book ako sa kanya, and I really love reading book about mental health problem, about mental illness, about the awareness. This is the favorite powerful message from Dr. Gabor Mate, that he said, trauma is not what happens to you. Trauma is what happens inside you as a result of what happens to you. So it is really, I really do agree with that, na yung trauma is not what happens to you. Trauma is what happens inside you as a result of what happens to you. So nanggagaling talaga yung trauma may sa loob-looban natin, and that's why kumbaga yung reaction ng ating panlabas, yun, kung ano yung nangyari sa loob, ganun din yung nagiging reaction sa labas ng ating katawan. At yun yung mga sintomas ng panic attack, anxiety, or whatsoever na mga mental health problem. And sana doon sa mga psychiatrists, please, sana po hindi basta-basta magbigay ng antidepressant pills, you know. Try to use first CBT, kasi yung mga teenager, pumapasok kasi sila sa isang responsibility na never nilang na-encounter, kasi sa pagiging bata, sa paglalaro-laro, wala kang responsibilidad, and then suddenly when you teenager, you have to be more focused to your study, so that you have a good grade and makapasa ka, makahanap ka ng magandang trabaho, something like that. That is really a big responsibility, a big step for the teenager. And also kung sa bahay hindi ka nabibigyan or natutuunan ng pansin ng pamilya mo, ng parents mo, kasi nga busy sila sa kanilang trabaho para sa edukasyon mo. But syempre, sometimes parents also have to make time to their children, at dapat mayroon din silang time na makinig sa emotion ng kanilang mga anak. That's why I really love this book of Dr. Gabor Mate, kasi they really give me more more information about what is mental health really. So, and then antidepressant pills is treat the symptoms. They treat the symptoms but not the trauma. That is really true. Kung yung symptoms mo lang yung i-treat tapos yung trauma hindi, that is useless pa rin. So kailangan talaga is yung trauma first to treat it, and then
the symptoms. Kasi yung ginawa sa akin ng aking psychiatrist. Kumbaga hinimay talaga lahat. Kasi papaano ka gagaling kung hindi matreat yung pinaka punot dulo ng depression mo, right? Like what I always said, focus sa pinanggagalingan ng iyong depression, anxiety, panic attack, disorder, and stress. Kung may traumatic na involved, dapat nakafocus ka sa traumatic na nangyari sa'yo. And you know what? Believe me or not, everything will follow and everything gonna be so, soft. Kasi, you know what guys, recovery also and acceptance and attitude talaga, and dapat maging open-minded ka. Acceptance means that you are really accepting na yung mga nangyari sa'yo, na no matter what, how painful it is, kumbaga, gaano kasakit at gaano ka nangyari sa'yo, na as in talaga, kumbaga, nagkaroon siya ng scar na yan. Forever na talaga yan, nandyan. Like yung scar ko sa aking cesarean, forever na talaga siya. But it doesn't mean that those scar na nangyari na nasa aking tummy is kumbaga is bad experience. No, para sa akin it is really a big blessing, kasi naramdaman ko kung papaano maging isang ina, naramdaman ko kung papaano magluwal via cesarean, and to experience all this pain, and also to experience those depression, experience those being a first time mom and everything. So I was very thankful na na-experience ko yun. And I said to myself na hindi lahat ng mga peklat is kumbaga negative sa ating buhay. No, hindi lahat. Pero yung piklat na nakatatak sa akin is, para sa akin, that is very sentimental. Kasi doon ko nakita yung sarili ko, kung gaano talaga ako kalakas at ka-strong. And being resilient, sometimes kailangan mo rin madapa, kailangan mo rin kumbaga malugmok, kailangan mo rin na, sinasabi nila na kailangan mo rin maging weak, but all of that is kumbaga ano lang yan, kumbaga pagsubok sa'yo kung gaano ka katatag. And hindi porket na nagkaroon ka ng depression or yung mga nakakaranas ngayon na hanggang doon na lang sila. Well guys, go outside, seek a help, seek a help, be true to yourself, and be focus kung ano yung nakakapagbigay sa inyo ng motivation para magpatuloy pa rin yung buhay ninyo dito sa mundo. And hindi lang kasi doon kumbaga nakatrap lahat. If you allow that, you choose that, but we have a choice. If you choose to move on, to be happy, to explore, to experience all of everything, kung ano yung mga mai-encounter mo sa journey mo, and you are ready, and it's not a shame to be not okay, because we are human. But those experience, nagiging strong tayo, at may mga natututunan tayo sa ating buhay, and maraming kumbaga nare-realize tayo na hindi pala madali yung pagiging isang tao, at yung mga kung ano yung gusto mo, hindi talaga madali. Kailangan paghirapan mo, at hindi lahat ng mga gusto mo is makukuha mo. Kailangan mo i-let go no matter what, how painful it is. Kasi the most important is you try your best, and then if it's not for you talaga, you have to let it go with it. Kasi syempre you will be
stuck at makukulong ka lang sa ano mo sa ganyang sitwasyon. So anyway guys, thank you so much and God bless us. Sana nagustuhan ninyo yung videong ito at sana may natutunan kayo at may bagong kaalaman na naman kayo about psychiatrist and antidepressant pills. Thank you so much and God bless us. Bye-bye!